Yung Drums Papawis Day 383 na tayo. At syempre isang mabilis na pattern yung makikita natin dito. At iba-iba na siya, hindi na siya kagaya ng pattern na 1 na 2 3 4 Hindi na yung buong 5 pattern na yun ay hindi na halos pare-pareho. Dito ngayon sa pattern natin ito, meron tayong 1 na 2 na. Sa pattern 1 natin, ang count natin 1 2 3 4 1 2 3 4 Sa pattern 2 natin, ang count naman natin 1 2 3 4 1 2 3 4 Sa pattern 3, 1 2 3 4 1 2 3 4 Sa pattern 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 Pattern 5, medyo may mali tayo rito mga pinaggagawa sa pattern 5 eh. Kaya wag na lang natin siyang gawin. Parang ganon. Basta siguro basta ginawa ko rin yung mga pattern ito nung mga hindi pa ayos yung pagkaunawa ko sa note pattern. Basta ganun lang. O yung hanggang pattern 4 na lang tayo. Pero sama na rin natin kung gusto nyo. Pero wag na yung sa pattern 5 na yun. Okay, isang mabilis lang to. At mamaya may share ako tungkol sa upuan at tungkol sa pag-upo natin sa drum set. First pattern. At yun, bago nga pala i-play to, syempre maraming salamat sa mga ka-jamming natin dyan na nanonood, sa mga ka-jam natin dyan. At syempre dito sa Drums Papawis, sinashare lang natin yung mga bagay na pwede natin tungkol sa counting. Sinashare natin sa inyo para kahit paano mapamilyar din tayo sa bilangan. Sa bilangan sa basic counting, basic notation, at basic drumming. Syempre nga, katulad nga ng sinasabi ko, yung mga pattern o yung mga count natin na yun, katulad ng 1 2 3 4 pwede natin siyang i-designate sa kada tom-tom. Kagaya nga nito, yung sa pattern 1 yun, pwede natin siyang gawing fill-in, pwede natin siyang gawing habang ginagawa yung beat na ganun. Kahit pa paano nga, napapractice tayo, nagkakaroon tayo ng basic counting at saka yung disiplina natin sa note reading. Ayun lang, mga basic pattern lang to na pwede natin makapulutan ng konting idea. Okay, first pattern, isang mabilis lang to. At yun, napansin ko medyo mabilis yung minsan yung mga pinagagawa natin doon sa mga previous video natin. Kaya ngayon, para naman to sa mga bata eh. Hindi naman to para sa mga magagaling na talaga. Kumbaga, sineshare nga natin tong basic drumming para sa mga bata. Okay, na gustong magkaroon ng creativity sa pagbibilang, lalo na sa note reading. First pattern ulitin natin, mabagal lang siya. Natin siyang gawing ganon. Tapos consistent yung, wala pa akong ginagamit na metro sa ngayon, pero sa mga susunod pa titingnan ko kung paano natin maisasabay yung metro sa pagpe-play natin. Unti-unti lang matidiscover din natin. Hindi naman kasi ako techie na tao eh. Kumbaga ganun pa rin ako. Okay, second pattern, 3 bars natin siya ipe-play, tapos i-play natin yung count niya rin sa tom-tom. Okay. 1 kung paano natin siya bine-verbalize, so parang gano'n, binovocal natin yung beat niya o yung count niya.
ganun din para pare-pareho yung timing natin. Katulad 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and sorry. Para tayong kumakanta pero ayun nga, napapractice na po-program sa subconscious natin, sa katawan natin yung pagbabasa. Okay, ulitin natin yung pattern 2. Mabagal lang. The same lang din doon sa fill-in na gagawin natin. Ginagawa lang nga natin, walang nakasulat na fill-in dito, pero basic na gagawin natin. Ang lahat ng 1 para sa mga susunod pang video, ang lahat ng 1 dito sa snare, lahat ng 2 dito sa first tom-tom, 3 basic for floor tom-tom sa 4 count natin. So yung 4, 1 yana, 2 yan, 3 yana, 4 yana. Okay. Second pattern, 1 yana, 2 yana, 3 yana, 4 yana, 1 yana, 2 yana, 3 yana, 4 yana, 4 yana, 1. Ganun lang, basic counting kahit papaano nga. Mapapamilyar tayo. Pwede nyong gawin isang beat, isang fill-in. Kahit papaano unti-unti madedevelop sa atin yung pagiging consistent. Pero wala namang perfectong consistent talaga sa pagpalo kasi talagang basta maraming factor yan. Third pattern tayo. Okay, magiging masyadong mahaba tong video natin. Second pattern, third pattern. Ginawa lang din natin yung count niya sa fill-in natin. 3 bars natin siyang ginagawa, tapos ginagawa na natin dito sa fill-in. Mga basic pattern lang yung idea, pero pwede nyo kasing gawin to na iba rin yung fill-in. Pero dito nga, sineshare lang natin, sineshare natin sa mga bata na ang pattern ng counting natin, pwede natin i-count dito para pinaka-basic na basic lang. 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1. Ganun lang. Last pattern natin, at hindi nga natin gagawin tong ika-fifth pattern kasi nga iba yung counting nito. Okay, hindi siya 4-4. Fourth pattern, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Ganun yung pattern. Ulitin natin. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Kung paano natin siya binibit dito, ganun lang din natin siya i-count sa fill-in. Pero syempre may mga fill-in na gano'n na fill-in, pero dito nga dahil sa mga bata nga yung target natin, sa mga nagsisimula, umpisa natin sa proper counting at saka yung mabagal niya. At hindi naman to proper yung sineshare ko kasi nga kung ano-ano lang to. Yun lang, sa mga gustong i-try ito, i-try natin yung mga pattern na ganito. Okay, yung sa upuan naman, gusto ko lang share. Makikita nyo sa mga previous sa dalawang in-upload ko na video kasi nga ngayon lang tayo nag-upload na kita yung mukha ko halos sa drums papawis kasi karaniwan nasa top yung nasa top yung camera natin, yun nasa gilid na natin. Ang ginagawa ko nga tawag dito,
mataas to. At ang nangyayari, makikita nyo sa mga video nyo, lagi ako nakayuko lagi ako hukot. Pero kasi sa drumming kasi hanggang maaari straight body para hindi mangalay, hindi mapuwersa yung likod natin, yung dito natin. Kasi habang umidad ka, sa mga bata-bata wala pang problema kahit anong upuan yan. Pero sa umidad, nararamdaman mo na minsan masakit yung bewang mo. Pag masyado namang mataas tong mataas to, ang nakaganyan ka, pag nakaganyan ako, okay na to, sa ngayon, okay to, nararamdaman ko parang hindi pa nakangawit. Pero pag mataas tong snare ko, pag mataas tong kit ko, ang nangangawit naman sa akin yung balikat ko. Hanggang maaari, yung relax ka dapat sa pag-upo sa drum set. Noong nakaraan, kumbaga nakaganyan ako. Ang kagandahan naman nun, kasi ang lakas ng puwersa nung kick mo sa pagganon. Based sa pagkaunawa ko at sa ano ko, parang ang sarap ng nakaganyan. Ang problema nga, dahil nga minsan, nakahukot ako. Ito naman, ang kagandahan nito, nagbaba tayo ng konti ng upuan. Pinaputulan natin to kasi fixed to eh. Nabili natin ito upuan ito sa auction lang, basta ganun. May pinaputulan ko lang siya ng konti, pina-welding, basta pinakat ko siya kanina para bubaba siya. Ngayon, fix na siya na ganito, hindi ko na ito may tataas. Pero, kaya ko pa itong ibaba na ibaba. At hanggang maaari, yung level nakikita yung angle ng paa natin. Hanggang maaari, nakapaganyan. Tapos, ito halos hindi siya nakapaganyan, hindi siya nakapasok. Nakapaganyan siya halos. Talagang ang angle mo sa diretso, paganyan. Para yung weight nung paa mo hindi puwersado, hindi lang ito. Kasi paganyan. Kumbaga, yung relax lang siya. Ganon din dito sa right natin. Hanggang maaari, hindi pwede, hanggang maaari, iwasan natin yung nakapaganyan siya. Para lang sa experience ko yun ha. Siyempre iba-iba naman tayo ng katawan, iba-iba naman tayo ng nakakasanayan, nakagawian. Pero ito nga, dahil nga may na-experience tayo minsan na pag sobrang taas yung snare mo, dahil nakaganong ka, nakangawit yung balikat mo. Pag masyado namang mababa yung upuan mo, nakaganyan ka, nakakangali sa likod naman yun. Ngayon, medyo nagbabanga ako pero nakaka-experience na ako ng konti kasi nga naninibago, nag-a-adjust yung katawan natin dahil nga mataas ako laging mag-upuan. Pinaka-standard na upuan ko basta nakaganyan halos nakataas, nakatingala ako. Kaso nga, napansin ko rin sa video, nakayuko ako, nakaganyan ako. Kaya ngayon, at ayun, dinidisiplina natin hanggang maaari yung posture natin, naka-straight body tayo. Straight body hanggang maaari. Pero syempre, hindi naman natin mape-perfect yun maya na kaya kagandahan din sa binibideo natin yung sarili natin. Nakikita natin yung pangit na posture natin, itsura natin, ganito natin. Sa itsura wala na tayong magagawa ron eh. Sa posture siguro sa pag-upo, sa pag-execute ng mga fill-in, pag nakikita mo kasi sa sarili mo galit na galit, siguro pwede ako mag-adjust ng konti ganito. Pero kung ngari naman na may talang tugtugan mo tapos ganyan ka lang, ano naman yun, kumbaga out of context o out of ano naman, siguro mapapalitan ka na, yun sa pinakamadali na lang salita. Kumbaga, ibagay natin yung palo natin sa tugtugan, ibagay din natin yung palo natin sa gaano kalaki yung room. Gaano kalaki yung, sabi nga ni Steve Miss, play at the room, parang gano'n. Basta, kung gaano lang kalaki ang venue mo, kung gaano lang kalaki yung palo mo. Wag yung, nyari, nasa kwarto ka lang, tapos hataw ka. Pero pag yung nasa stadium ka, ganyan lang ha. Kaya kumbaga, ibabagay mo lang sa laki ng venue, sa tugtugan, gano'n. Sa mga bata lang naman sinishare natin. Sa mga matatanda, alam na nila yun. Lahat naman ng bagay, alam na ng matatanda. Ayun lang, basta marami pa tayong pwedeng i-share paunti-unti sa mga bata para kahit paano maiwasan nila at saka ma-explore din nila. Kanya-kanya naman tayo ng experience ha. Yan, next time,
share natin kung paano tayo nagtotono. Kasi nga, marami nagpapatono sa atin ng drum set. Na basic lang naman, pero kahit paano nga, ginamitan din ng experience natin. Hindi naman ako perfecto kasi pagtotono, kanya-kanyang perspective yan sa drums. Pero yung paano, way mo siya o paano gagawin, kahit paano, may mga step-step din. Yan. Yun lang. Maraming salamat sa lahat ng kajam natin dyan. Siyempre dito sa Drums Papawis, kayo ang bida. At saka siyempre, day 383 na tayo. At maraming salamat sa nagla-like, sa nagpa-follow, sa nagso-subscribe, sa mga nagko-comment. At maraming salamat. Siguro mas okay nga yung ganitong angulo kasi may mas marami kahit paano nanonood. Nung di ako kita, mga 10 nanonood, ngayon 11 na. O di natagdagan na tayo ng 1 nanonood. Kaya maraming salamat sa inyo. At syempre, sumayin nyo ako kapayapaan. Peace be with you at God bless. B-Jam Lights and Sounds. Yun mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, kasal, debut, at kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon. At ayun, maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nag-share, nagla-like at nagsusubscribe sa atin sa ating YouTube channel. At saka maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin. Maraming salamat ulit. Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo syempre. Ayun, PM lang po kayo sa amin sa Pahakot Pasakay. Pag-usapan po natin, meron po tayong pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang, at meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa paglilipat na ating mga gamit. At saka yun, maraming salamat din sa mga client din natin na nag-a-avail sa B-Jam Lights and Sounds. Maraming salamat, at maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nagda-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nagsusubscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka B-Jam Lights and Sounds. Maraming salamat po. God bless.